Assalamualaikum sa aking mga viewers. Sa nakikita po ninyo ay masyado pong malakas ang ulan at hindi lang po 'yan ulan mga sisi kasi iyan po ay ice. Yang mga puti na nakita ninyo ay mga ice po 'yan mga sisi. Ganito talaga kapag, March mga sisi, umuulan na siya ng mga ice. So, napakalaking mga ice para siyang maliit na bato. Hindi siya maganda kapag nasa labas ka, ang sakit-sakit sa ulo niyan mga sisi. Matagal din natapos ang ulan na ito, almost, 1 hour at napakadami po ng tubig kahit po saan dito sa community namin. Nang lumabas kami mga sisi ay hindi talaga puwede na magmotor ka kasi taas ng tubig. So, ito ang mga ice na nakikita po ninyo ay, ayan na po siya. Nagsinghulugan na talaga mga sisi. Alam niyo po kasi dati kapag umuulan hindi ko alam na ganito pala. Second time ko na itong nakikita na umuulan na ganito. Kahit 4 years na ako sa Pakistan mga sisi ay, first time, ko talaga na after sa winter ay makakita ako ng may ice talaga na nahuhulog. Kasi dati, umuulan tapos, madali lang naman din siyang melt, yung bang matunaw mga sisi ba. Madali lang siyang matunaw kaya hindi mo talaga siya makikita kung hindi talaga, sa on time na umuulan. Tapos dahil birthday ko mga sisi ay si mister po ang nagluluto ng, mutton. Oo, specialty niya iyan. Kapag siya po ang nagluluto, masarap po talaga iyan kasi, ang kaming lahat ay kumakain po, sa dinner. Kaya dahil birthday ko ay sabi niya siya ang magluluto ng, para ulam namin sa dinner, ayan. Tapos nagpahatid kami sa kanyang anak dito kasi, bibili kami ng cake at, kaya niya ako dinala dito kasi ako ang pipili ng cake. Tapos napag-usapan namin na bibili kami ng isang cake para sa, kanila na gusto nila at gusto ko rin ng maliit na chocolate kasi 'yun ang gusto namin ni Yusef. Pero sa nakikita ko meron po silang special na cake na masarap talaga siya. Mayroon siyang cheese at, tinatawag na lotus, masarap yung flavor niya. So sabi ko iyon na lang para ang lahat ay makakain. Tapos bumili na lang ako ng 3 donut din para kay Yusef at binilhan na rin siya ng pizza ng kanyang kuya. So dito kami medyo nagtagal at, nagpatuloy pa rin ang ulan sa labas kaya yung anak ni mister ay nasa kotse lang naghihintay, ayan. Ang dami-dami talaga. Assalamualaikum po, magandang araw sa lahat. Yung kaganapan pala ay, kahapon po iyon, kagabi po iyon, March 31. Ngayon po ay sa April 1. Kumusta po kayong lahat? Mega mega shoutout pala sa aking mga viewers na nanonood sa Canada. Mega mega shoutout sa lahat ng ating mga viewers, lalo na sa ating mga OFW, lalo na sa ating mga, sisters na mga kababaihan na nagtatrabaho at malayo sa pamilya. Oo, na ano po 'yan, hindi po madali talagang magtrabaho sa abroad kung hindi mo tatabayan yung loob mo. So, ayun mga sisi, ngayon ko lang ito na nabigyan ng attention is yung, may nag-comment sa atin na, 19 years gap yung kanilang edad ng kanyang boyfriend na Pakistani. So, alam niyo mga sisi, kapag nag-LDR po talaga tayo, kasi mostly talaga, noon pa naman yung mga LDR mga sisi, kahit dati pa wala pang mga cellphone mga sisi, sa penpal yung penpal ng panahon na high school pa ako that time, may narinig na ako na ganyan na sulat-sulat ba. Oo, pinapadala sa post office, gano'n lang. Sulat lang tapos re-replyan mo yung foreigner. So, ngayon ay napakadali na isa through LDR, lalong-lalo na ay mayroon na tayong mga Androids na smartphone at ang bilis lang at ang dali lang. So, bilang isang Pilipina din na nakapag-asawa ng ibang lahi na nagsimula rin kami sa LDR at sa online ay magbibigay rin po ako sa inyo ng kunting tips at kunting paalala lang at advice po sa inyo. Para din po ito sa ating mga bagong
bagong sisters na nagkakaroon ng relasyon. Alam niyo po mga sister, ay ako po ay hindi ko po talaga ipagkakailaian na dati po ako po ay bata-bata pa, mga 21 years old, ay nagkaano rin ako. Alam niya ng mga solid viewers ko, marami kasi tayong mga new subscriber. So alam niyo mga sisi ay hindi talaga natin mapaplanuhan yung ating buhay mga sisi. Kahit sinong babae, walang perpekto talaga na buhay, kahit ano pang ingat natin. So nagkataon lang talaga na naka-encounter ako ng isang lalaki na sabihin nating nagsinungaling at yung maraming babae, ganun ba? Yun bang wala siyang loyalty, yung nakipagrelasyon siya kahit meron pala siyang commitment sa iba. Hindi naman sila kasal mga sisi at kasama kami sa trabaho that time. Yun po yung tatay ng una kong anak na babae. So, nagbigay ako ng trust sa kanya kasi mas matured kasi siya sa akin. That time, 21 years old po ako at siya po ay 26. So, ano kasi, nakitaan ako ng mabait, seryoso, ganun. Pero, hindi pala sapat ang ganyan mga sisi. So, fast forward lang tayo mga sisi. Yun nga, ay nalaman ko na mayroon pala siyang nabuntisan na iba at nanganak na ang babae. Which is, wala talaga akong idea. Nung nalaman ko ang ganun, magkasama po kami ng trabaho na lalaki, ay mayroon na po akong nararamdaman na may tinatago siya. Yun pala, ang babae pala ay parating na sa city na iyon kung saan kami nagtatrabaho. So, wala talaga akong idea mga sisi. So, minsan talaga sa sitwasyon ay ang mga babae po ay wala po talagang idea. Sadyang binigay lang natin ang ating tiwala at nagtiwala tayo na ang taong ito ay mabuti. Pero sa kasamaang palad, masama po talaga kasi hindi po talaga lahat ng tao ay pwede mong pagkakatiwalaan at wala silang loyalty sa babae. So ayun nga mga sisi, that time ay pregnant po ako ng isang buwan. Buntis po ako ng isang buwan, tapos yung lalaking iyon ay naanakan kaya yung babae. So nung nalaman ko iyon, nag-give up po ako at hindi ko kaya ang taong ganito na between sa relasyon ninyo ay nanggagago pala sa iyo, ganun, ganyan. So, ibig sabihin ay nawala na yung tiwala mo. So, ang ginawa ko po ay nag-give up ako sa sarili ko. Lumayo ako sa kanya at naghiwalay kaming dalawa. Sabi ko sa kanya, bakit ako pa? Oo. So, napakahirap ang ganang sitwasyon mga sisi, lalo na kung bata ka pa, no? That time, 21 ako. Oo, nanganak ako is 22 ako nanganak mga sisi. So, pero, nung the time na yon is regular ako sa trabaho. So, ang napansin ko lang, kapag ang babae ay nabubuntis, tapos yung lalaki ay ginaganyan ka, tapos pinili mong mag-isa at itaguyod yung sarili mo at anak mo, ay madali ka lang talagang i-judge ng mga tao. Pero, isa lang talagang masasabi ko, if ganyang sitwasyon talaga, ay matuto tayong yun bang i-embrace yung mga mali natin, mga mali sa buhay, mga maling tao na ating pinagkatiwalaan. So, ang ginawa ko talaga that time mga sisi, nagtrabaho, tapos nag-ipon, kasi syempre 9 months kang magbubuntis, mga anak ka. So, after nun, napursige talaga ako kahit masasabi nating nasasaktan din yung pamilya ko, yung magulang ko. Wala namang magulang na masaya na magaganyan ng anak. So kapag mag-mature na kasi tayo, ay maintindihan na natin na hindi pala madali na may anak ka tapos wala kang partner. Kasi ang hirap po talaga ng buhay mga sisi, kasi hindi tayo pinanganak na mayaman. Okay? So nagtrabaho ko that time hanggang nanganak ako. Tapos pinapauwi ako ng mama ko, siya ang nagbabantay sa panganay ko. So nagtatrabaho pa rin, patuloy ako nagtrabaho at kahit piso ay hindi, wala ni sino mang nakagastos niyan sa pagpanganak ko or sa anak ko. Oo, wala. Nagtaguyod ko po ang anak ko at nagtrabaho ako ng patuloy. Tapos pinangako ko talaga sa sarili ko that time na ayaw ko nang makipagrelasyon sa Pilipino. Or that time nga nag-isip ako na ayaw ko nang mag-asawa mga sisi. Pero
hindi ko alam na may laro pala ang tadhana. So after nun mga sisi, after kong nanganak ng anak ko, ay may 2 months akong maternity leave at nabayaran. Pinabinyagan ko ang anak ko, binilhan ko ng mga damit, mga gatas niya. Ang mama ko po ang nagbabantay that time. Tapos bumalik ako sa trabaho. So, ayun nga, ay nauso naman iyan sa mga kasama ko, which is hindi ko yan pinapansin dati. Na palagi sila napupunta sa internet. Wala pa kasing touchscreen that time mga sisi. Pero mostly po talaga sa mga kababaihan na aking kalinya sa trabaho ay nagchat-chatting po sila. Kaya nadala talaga ako sa aking kaibigan na mga sisi, sabi niya sa akin ay samahan ko siya kasi nga hindi siya marunong mag-English, si Mariam po. At ngayon po ay nakatira po siya sa Denmark. Oo, po siya, nakapag-asawa po siya din ng ibang lahi. So that time, sinasamahan ko siya. Ano pa lang that time yun? Mga public pa na internet cafe sa mga gilid-gilid lang ng mall. Tapos mayroong bago din. Sorry. May bagong ding internet cafe na kabubukas lang that time. So, dahil after ko talaga nanganak mga sisi, or after kong naka-experience ng ganong tao sa buhay ko nung nasaktan ako, ay para yung buhay ko ay pinufocus ko lang sa trabaho at sa anak ko. Okay? Dati nga may plano akong mag-abroad talaga sa Japan kasi nag-part-time ako dati ng tahi. Tapos sabi ng may-ari ng tailoring is ano daw, pwede daw 2 months na mag-trainee at madala sa Japan. Marami na silang napadala na Japan, pero naisip ko kasi na maliit pa yung anak ko, kaya hindi ako pumunta. Regular naman ako sa company, tahian din mga sisi. So, ayun nga, humina kasi yun. Kaya wala kaming overtime. So, that time is December mga sisi. So, accidentally nakilala ko yung asawa ko sa internet. Inuran pa kami sa mga kamera, ganon, ganyan. Diyan kami nagsimula ni Mr. mga sisi. At hindi ko akalain na sa panahong iyon ay dumating sa punto talaga na magiging seryoso. At fast forward ko lang, bakit ba ay ginusto ko na mas may edad sa akin. Tapos ako ay mas bata sa kanya ng 30 years, okay? Mas bata ako ng 30 years mga sisi. Ako that time nagkilala kami is 22 pa ako that time kasi 2 months pa ako na nakaanak sa anak ko. Ano lang yun, reply lang sa internet kasama yung kaibigan ko. Tapos hindi ko na makalain, natatawagan ka, ganyan. No, first time pa kasi ng mga ganyan ba. So sa isip ko, hindi ko siniseryoso ba. Ano bang alam ko sa mga ganyan, first time ba. So nagsimula sa LDR. Tapos napansin ko dati, kapag sa internet, mayroon na talagang mga bastos na mga ibang lahi, mga sisi. Ay Diyos ko Lord, i-block ko na talaga iyan agad sa aking messenger. Oo. So, mayroon ako isang kaibigan, sabi niya talaga, wag kang pumatol sa lalaking yung bastos kasi hindi yan seryoso. So, sabi niya, kung gusto mo ng partner na seryoso, ay piliin mo yung mas matured sa'yo. So, yun nga, nagpatuloy, inobserbaran ko lang, hindi ko na maakalain na ganun pala yung tadhana. Oo. Mga 2 months is nahulog na yung loob ko, hanggang palagi na siyang nagpapadala ng pera kasi nga nagbabayad ako sa internet, 'di ba? Oo, ano pa noon dati, 10 peso per hour. So napapansin ko sa kanya, palagi siyang nag-a-advise. Noong una nga, hindi ko pa nga sinasabi sa kanya na may anak ako, ganun ba? Kasi mga ganyang bagay talaga is private, kayo lang dalawa. Okay? So magbibigay lang ako sa inyo ng idea talaga. Ang tao kasi kapag nalaman nila na may anak ka, kahit saan na lugar sa Pilipinas, ay i-judge ka, o di ba? So kapag dumating sa punto na ganyan ang sitwasyon mo sa buhay mo, lalo na yung mga byuda, ang mga lalaki talaga ay magti-take advantage sa iyo. Yan ang tinatakot sa isip ko. So mayroon na tayong takot na parang trauma ba. So lumipas talaga ang maraming buwan.
nagpapadala na siya ng allowance para sa aking renta at bayad sa internet, at nangagamit ko iyon sa allowance ng anak ko kahit hindi ko nang humingi sa kanya. Tapos para bang doon ko nakita sa kanya yung isang pagkukulang ng partner, o di ba? Kaya para po sa ating mga kababaihan na marami talagang mga nag-LDR, hindi po lahat talaga na makikita natin online ay totoo, mga sisi. Kaya kapag naghahanap ka ng totoong partner mo, ay dapat talaga mayroon tayong mga katangian na tinitingnan din natin. Hindi tayo pwedeng yun bang magbasta-basta ka na lang magtiwala, magbasta-basta ka na lang magbigay ng emotion mo. Kasi once na ibigay mo yung emotion mo sa isang tao, ay mahirap na po yung putulin. Oo. Maintindihan mo na ang lahat ng iyan kapag nagmamatured ka na. Sa totoo lang po talaga. Kasi kapag bata ka pa kasi ay mapusok ka, madali kang magdesisyon sa buhay. Pag nasaktan ka, madali kang, alam mo yun, madali kang madala sa sakit. Tapos, mahuhulog na sa depression na gusto mo nang kunin yung buhay mo, which is napaka mali talaga. Bakit? Kasi ang sakit talaga ay maghihilom lang talaga iyan. Tapos kapag ginawa mo yan, ay mahuhuli na ang lahat, which is immortal sins yan, di ba? So, lumipas naman ang panahon, mga sisi. Ang ginawa ko lang everyday is nagpursige. Niyakap ko yung kapalaran ko. Hindi ko yun pinabayaan ng anak ko. So, ang nangyari, gano'n na talaga ang tadhana ko. 2 years, nakikita ko na talaga. Tapos sabi ko sa sarili ko, dapat 2 years ay mag-meet na kami. Kasi nakakapagod din kapag naghihintay ka. Nagsasayang ka lang ng oras sa internet kahit sabihin natin nagbibigay siya ng allowance, ganun ba? Oo, siya ang nagre-renta sa kwarto, siya nagbibigay ng rent, nagpadala pa nga siya ng computer para hindi na ako magbayad sa internet. Napaka-supportive niya talaga, mga sisi. So, nagplano na kaming dalawa na magkita sa Pilipinas. At oo nga, pumunta siya ng Pilipinas, mga sisi. Alam nyo kasi, sa internet, marami po talagang mga loko-loko dyan. Oo, mga loko-loko. Ano ba mga loko-loko? Magchat-chat lang sa'yo, para lang sa pastime. Lalo na nagtitrend na mga Pilipina, madali lang din. Ang iba din isa laro-laro lang ba? Laro-laro lang. So, huwag kayong ma-entertain ng ganyang klaseng tao. Nagsasayang lang kayo ng oras. Ang hahanapin nyo po na kung gusto nyo ng serious na partner, ay yung mature na mag-isip. Okay? Kahit sabihin natin na nahulog ng loob mo, pero mas bata sa'yo. Kahit mas bata yan sa'yo, mga sisi, huwag mong ibaba yung sarili mo na parang umiibig ka na, tapos kung ano yung ang hinihingi niya, ibibigay mo na, i-level mo na yung, ida-down mo yung level mo. For example, mayroon tayong mga kabayan na humihingi yung pera yung foreigner, kaya bibigay ka na, kasi nga, nasasanay na yung utak mo. Minsan din, turuan din natin ating utak na sa isang relasyon, ang responsable po talaga sa relasyon ninyo is yung lalaki. Oo. Kasi kapag sanayin mo yung sarili mo na magbigay ka sa lalaki, pag kayo na talaga ang magkatuluyang dalawa, sakit lang ng ulo talaga ang ibibigay sa'yo. Tapos, maso-shoulder mo yung responsibilidad. Mapapagod ka, mauubos ka. So, kung papasok ka sa isang relasyon, hahanapin mo talaga yung lalaking siyang nagdadala ng relasyon ninyo, na ipa-feel niya sa'yo na asawa ka. Kasi kapag mag-asawa na kayo, marami kayong pinagdaanan emotionally, financially, physically. Marami talaga, mga sisi, ang pagdadaanan ninyo na ganyan. Kaya kapag nagdidesisyon kayong mag-asawa, nisi-share lang ko sa inyo, hindi po talaga madali kapag nag-aasawa ka. Kasi yung feelings kasi natin ay nagbabago. Totoo yan. Lalo na kapag may mga anak na nagdepende yan sa'yo. Tayo ng mga babae, ganun ba? Lalo na tayo mga babae, after mga anak,
post-pantrom, ganun ba? Marami na tayong mga weak na emotion, ganun ba? So, kailangan mo talagang kontrolin at hubugin mo yung utak mo. Madami kami pinagdaanan, kahit mga away-away, mga sisi, mga selos, mga misunderstanding. So, kapag bata ka pa, ganun talaga. Pero nakarealize na ako nung nag-mature na ako. Oo, 41 na kaya ako kahapon. So, of course, 40 is matured ka na, di ba? So, para sa ating mga kabataan talaga, or sa ating mga sisi na yung naghiwalay ka ng partner mo, tapos, syempre, tao ka lang din naman, naghahanap ka ng katuwang sa buhay. Oo. Wala lamang taong makapagdesisyon yan kundi ikaw, o diba? For example, naghiwalay kayo ng partner mo, may mga anak ka, tapos nakahanap ka sa online, tapos na-inlove ka, bigla, tapos bata pa siya sa'yo. Alam niyo po kasi, ang age doesn't matter talaga, naniniwala ako sa dyan. Pero depende yan sa tao, mga sisi. Hindi naman pwede na i-compare natin ang bawat sitwasyon. Mayroon din namang isa ding Pilipina na viewers din natin na 19 years ang gap nila. Until now, may anak po sila na isa. Strong pa rin relationship nila. Nagkasakit po si ate pero inamahan talaga siya ng asawa niya. Which is marami talagang mga tao na nagja-judge na relasyon nila. Pero, alhamdulillah, till now, strong pa rin yung relationship nila. Hindi naghanap yung asawa niya kahit na nagkasakit siya. Yung anak niya, napakabait. So, hindi natin pwede i-compare yung sitwasyon. For example, nagkahanap ka na mas may edad ka pa sa lalaki, titingnan mo talaga yung lalaki na maganda yung intention sa'yo. Kasi, nasaktan ka na ng una, wag naman sana sa pangalawa or sa pangatlo. Oo, kasi hindi madali sa isang babae na magtiwala tapos masaktan ulit. Kasi alam naman natin ang mga gawa nating mga kababaihan, mga sisi. Hardworking, lalo na ating mga kabayan. Tapos, kapag nagtrabaho ka, tapos sinaktan ka pa emotionally, wala na, masisira na yung buhay mo. Kasi hindi lahat ay marunong magdala ng problema. Oo. Kasi ako, ang dami ko nang pinagdaanan, pero ang palagi kong itinatatak sa sarili ko is yung, mayroon akong mga anak na umaasa. Oo, may dalawa akong anak na umaasa. Anak kong babae, tapos anak namin ni Mister na nandito. Kaya doon na talaga umiikot ang mundo. Iba-iba kasi nating tadhana, iba-iba din na ating kasiyahan. Kaya kapag nag-LDR talaga kayo, obserbarang mabuti. Oo. Kung pwede, ay pag ang lalaki talaga palaging nagsasabi, punta ka ng Pakistan, punta ka ng Pakistan. Sana wag muna. Lalo na kung first meet ninyo. Sana kung for example nasa Pilipinas ka, siya muna ang pupunta sa Pilipinas. Kung nasa ibang bansa ka naman, siya naman ang pupunta sa iyo sa ibang bansa. Kasi hindi pa kayo kasal. Mahirap makahanap ng lalaki talaga na hindi mo pagsisisihan. Kaya mag-ingat talaga. Kasi kapag pupunta ka dito sa Pakistan, tapos sa online mo lang nakilala yung lalaki, for awareness lang ba? Oo. Na-scam pa nga ang mga tao dito na taga dito lang, lokal. How much more pa na foreigner ka? So, mag-ingat palagi. Oo. Hindi naman ito pinapatakot sa inyo, pero wala namang masama kung mag-ingat. Kung huwag magmadali. Kailangan talaga kung seryoso kayong dalawa, magpakasal muna kayo. Oo, magpakasal muna kayo. Bago ka pumunta sa Pakistan, nasa iyo lang talaga iyan. Basta wala namang masama kung mag-ingat. Oo, mag-ingat-ingat. Kasi kapag hindi pa kasi kayo kasal, hindi ka niya madadala sa bahay, mga sisi. Sa hotel ka lang talaga. Kaya mag-ingat po. At obserbaran po ninyo mabuti ang lalaki na kaya kayong suportahan financially at emotionally na wala siya ibang asawa. Lalo na kapag may asawa tapos hindi ka niya pinakilala at bigla ka lang nagiging pangalawang asawa. Yan ang hirap ang ganyan sitwasyon. Madudurog ganyan. Tapos, unang asawa ka, tapos nag-asawa siya ulit. Ang hirap na ganyang klaseng lalaki, mga sisi.
Oo, napakahirap niyan sa isang sitwasyon ng babae. Kaya sa bawat relasyon ay mag-ingat po tayo sa mga lalaki, Pilipino man or ibang lahi. Kasi pag naghanap tayo ng partner, ay yun talagang ipaglaban ka. Yung bang seryoso na minamahal ka, para hindi naman masyadong mabigat kapag mayroon po mga pagsubok sa isang relasyon. Oo, kasi kapag mag-asawa na kayo, susubukan kayo financially, kahit sabihin natin napakayaman mo na, pero bigla na lang susubukan ng panahon ang relasyon ninyo, may nagkasakit sa pamilya, katulad ngayon, bigla na lang may giyera, so nasa krisis tayo ngayon. Ganyan ang buhay, kahit nagsimula sa atin, maraming mga trials, o diba? So mag-ingat tayo mga sisi, kasi pag nandun ka na sa punto na nasasaktan ka, hindi lahat ay strong yung mentality. Kapag dumating sa panahon na sa relasyon ay para bang lugmok ka na, nasasaktan ka na, tapos may mga anak ka, piliin mo muna yung mga anak mo bago yung nararamdaman mo. Oo, kasi yung iba talaga kapag yun bang na sa partner, naiwan ng partner, tapos may anak ka, iiwan mo rin yung anak mo, hindi ka nagpapakita, sumama ka sa lalaki, ang mga bata talaga mahihirapan. Totoo po iyan. Kaya kapag nag-asawa, mag-isip mabuti. Oo, kasi maraming mai-involve na feelings. Huwag po kayong masyadong magpapaniwala ng kahit sino-sinong tao online na LDR. Obserbaran nyo mabuti. Marami namang mga tunay na naghahanap din ng partner through online. Ang mga lalaki lang din ay naghahanap ng babae na hinahanap din nila maging partner. Kaya good luck sa inyo mga sisi. At about po sa mga edad-edad na yan, hindi po importante yan. Ang importante po talaga kung nagmamahalan kayong dalawa, matanda ka pa sa kanya or mas matanda pa siya sa'yo. Once you click, wala nang problema yan. Basta magbigay ka lang ng mga requirements kung anong klaseng lalaki ang gusto mo sa buhay. Yun lang talaga mga sisi. Lahat ng babae ay deserve na makahanap ng mga partner na panindigan ka. Maano ka man, may anak ka man sa una, or pure ka talagang dalaga, lahat po yan ay mayroon po mga trial sa buhay. For example, pure kang dalaga, tapos after mong mag-asawa, may 4 kayong anak. After nyan, nabiyuda ka ulit, o diba? So, hindi natin alam ang buhay talaga. Kaya, huwag tayong magsabi ng patapos. Okay? So, dito lang muna ang ating video mga sisi. Good luck sa mga nag-ELDR. Mag-ingat kayong lahat. At ang huling sabi ko lang, kung dadalhin ka ng partner mo dito sa Pakistan, huwag mong katakutan yung lugar. Oo. Ang titingnan mo is maka-provide ba siya sa mga needs niyo. Yan lang po talaga mga sisi. Diba? So maraming salamat sa lahat nating mga viewers ngayon at sa ating mga solid viewers na dati pa na nagsubaybay sa atin. Mega shout out sa inyo. Maraming salamat. Allah Hafiz.